talaga, ang daming parang kotong sa akin ni Kuy noon tuwing kausap ko siya. Kasi ang ginagawa ko noon nung bagong kilala lang kami, talagang ni-utilize ko na i-pick yung brain niya. Kasi nung bata pa ako, parang sabi ko, gusto ko ng kuya. Gusto ko ng kuya na, alam mo yun, may something pa na kakaibang pagkalalaki pa eh. Parang iniisip kong ganun. Tapos nung narinig ko yung kanta niya, ganito, ganyan. Like, lagi kong pinipick yung brain niya nung naging close na talaga kami. Tawagan kami ng tawagan niyan. Kita kami hanggang 5 a.m. Nag-uusap kami sa parking lot. Pinapagalitan ko lang siya buong. Oh, ang gagawin niyan, tol, papagsalitain niya ako ng matagal. Talaga, kala mo, oh, galing ko ah. Ang ga-agree si Koy. Ang ganyan lang siya. Sa afternoon, sasabunin ka na niya. Tamo ko, paano ka mag-isip? Isa, i-breakdown niya ngayon. Ito yung mali mo, ito yung mali mo, ito yung mali mo, ito yung mali mo. So ako, para ako nagpapakonsulta sa psychologist. Ganun yung tingin ko. Tontuwa ako, mali pala yun. Nice, may bago na naman akong babaguhin. Another mission. Parang chine-check niya lahat. Oh. Check. Tapos yun ang tumatak talaga sa akin, tol, na kailangan umarte kang son of God. Tapos kailangan ma-maintain mo na favorite ka niya. Favorite ka na niya ngayon eh. Kaya lang, lahat ng favorite na kung sino man, bawa, paborito mong anak, tapos medyo natataliwa siya ng daan, hindi mo na siya magiging paborito eh. Kasi hindi niya ginagawa yung tama eh, di ba? So once matatak talaga sa'yo na anak ka ni God, pag may gagawin kang something,